Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Nicole Castillo and welcome po sa aking daily devotion. So, ang topic po natin ngayon is Blood of Christ. So, kapag sinabi pong Blood of Christ, it is a phrase referring to Christ's death in its saving aspects, since the blood he shed on the cross was the clear outward evidence that his lifeblood was poured out when he died, sacrificial death to pay for our redemption. So, yung blood of Christ daw po is, kundi daw po dahil sa dugo ni Kristo is, hindi po tayo maliligtas sa ating mga kasalanan. So, yung dugo daw po ni Kristo, siya daw po yung nakapagligtas upang mawala yung galit po sa atin ng ating Panginoong Diyos. So, ayon po sa Romans chapter 5 verse 9, since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? Ayon po sa ating katuruan, the blood rescues us from the wrath of God. So, yung dugo nga po ni Kristo is niligtas tayo mula sa galit at puot ng ating Diyos. So, kumbaga yung dugo ni Kristo is nirescue tayo mula sa galit ng Diyos. And, imbis na isumpa tayo is ibinuho sa atin ng Diyos ay ang pagpapala ang kanyang binigay sa atin. So, next po, the blood reconciles all things back to God. So, iniisip lang kasi natin na niligtas tayo or nireconcile lang tayo pabalik kay God. Pero yung purpose ng blood ni God is bring back all things to Him. So, ayun nga po, sabi nga po ni Pastor Russell na kung may cleansing sa heaven, meron din daw po sa earth. So, tayo din daw po mga tao is kailangan din po natin ma-cleanse po. And also, someday, the whole creation will pure again. So, magiging malinis at reconcile pabalik sa Diyos. So, next is, the blood recovers our value. So, tayo daw po is valuable kay Jesus Christ dahil po kumbaga create po tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang imahe. So, kahit man hindi ka maganda sa iba or kahit ano man ang tingin sa'yo ng iba, pero ang ating Panginoong Diyos, ang tingin sa'yo is valuable ka and priceless ka sa paningin ng ating Diyos. So, ayun nga naman po sa ating application, meditate on your great deliverance. So, pag nilay-nilayin po natin and pag-isipan mabuti and i-meditate yung great deliverance natin, yung kumbaga yung pagliligtas sa atin ng Diyos sa mamagitan ng kanyang dugo. So, bask in the overwhelming love of God. So, dito po is halimbawa, yung araw, yung sikat po nun is, ayun daw po yung parang nagsisilbing pagmamahal sa atin ng Diyos. Kumbaga, pag nagpapaaraw ka po, ganun, kumbaga, sa araw, napapakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa atin. So, let's bask the love of our God. And, last is talk to someone today about the blood of Christ. So, mag-isip daw po tayo ng isang tao and kung sino daw po yung unang pumasok sa isip natin is siya yung ililid natin and we need to talk about the blood of Christ and ano nga po ba yung purpose nito and ano bang nagawa ng
blood ni Kristo sa atin. Ayun lang po, maraming salamat.